Hello sa lahat! Bago tayo magsimula sa ating video ngayon, kailangan ko ang inyong tulong. Napansin namin na unti-unting nawawala ng traksyon ang channel at ang pag-subscribe ay isa sa mga pinakamahusay na paraan para matulungan kami. Ito ay mabilis, libre, at nagbibigay daan sa amin na patuloy na magdala sa inyo ng magagandang nilalaman. Ang inyong suporta ay napakahalaga. Tulungan ninyo kaming patuloy na palakihin ang channel na ito. Maraming salamat. Ngayon, simulan na natin ang video. Gagamit ako ng isang disposable account para sa mga malinaw na kadahilanan kasama ang ilang mga detalye na binago upang mapanatili ang anonymity. Ako si Maria, 30 taong gulang, babae, at kailangan kong mailabas ito. Alam niyo ba ang mga family dynamics kung saan ang isang anak ay hindi kailanman nagkakamali habang ang isa naman ay tila invisible? Oo. Welcome sa aking buhay. Lahat ay napakatipikal hanggang sa ako ay 8 taong gulang. Ako ay nag-iisang anak at bagaman ang aking mga magulang ay hindi partikular na mainit at malambing, sila ay naroroon, sa tingin ko. Tinutulungan ako ni Mommy sa aking homework at paminsan-minsan ay dinadala ako ni Daddy sa pangingisda sa lawa ng Taal. Hindi kami ang Brady Bunch, pero okay kami. Pagkatapos ay dumating ang gabi na magbabago sa lahat. Naaalala ko ang pagdating ni Auntie Elena ng 2 a.m. at sinabihan akong mag-empake ng maleta dahil nasa ospital si Mommy. Ang kapatid kong si Liza ay paparating na pero may mali. Hindi siya dapat dumating sa susunod na 2 buwan pa. Ang mga sumunod na linggo ay isang flurry ng mga pagbisita sa ospital at mga bulong-bulungang usapan. Napakaliit ni Liza. Parang manika ko, pero may mga tubo at kable. Hindi ako pinayagang hawakan o lumapit sa kanya. Ito ang unang beses na naramdaman ko ito, isang invisible wall na nabubuo sa pagitan ko at ng natitirang bahagi ng aking pamilya. Nang sa wakas ay dinala si Liza sa bahay, ang aming tahanan ay naging isang sterilized bubble. Si Mommy ay may obsession sa germs. Pinag-uusapan ko ang industrial strength disinfection sa buong bahay, mga hand sanitizer station sa bawat kwarto, at patuloy na paglilinis. Ang matapang na amoy ng bleach hanggang ngayon ay nagdudulot pa rin ng distress sa akin. Pero ito ang talagang nakasira sa akin. Kahit anong bahagyang sintomas ng pagkakasakit ang ipinapakita ko, agad akong dinadala kay Lola Consuelo o kay Auntie Elena. Ibig kong sabihin, tuwing isang sipon, i-pack your bags. Isang bahagyang ubo? Punta ka kay Lola. Noong una, inisip ko na ito ay kasiya siya. Gumagawa si Lola Consuelo ng mga cookies at si Auntie Elena ay may kahangahangang koleksyon ng mga libro ni Nancy Drew na binabasa ko. Pero hindi bobo ang mga bata. Pagkalipas ng ilang panahon, nagsisimula kang maintindihan kung ano talaga ang nangyayari. Hindi ka ipinapadala sa mga adventure. Inahandle ka bilang isang banta na parang ang iyong buong pag-iral ay makakasira sa iyong minamahal na kapatid. Sinubukan ko ang lahat para makuha ang atensyon nila sa mas malusog na paraan. Totoo lang, lahat. Nakakuha ako ng A sa lahat ng subjects. Halos hindi tumitingin si Mommy mula sa calendar ng mga doktor ni Liza. Isang unang gantimpala sa science fair na may proyekto tungkol sa renewable energy. Tinanong lang ako ni Daddy kung maaari ko bang itago ang display board sa garahe dahil allergic si Liza sa alikabok ng karton. Totoo ba yan? Ang tunay na kicker ay dumating noong 12 taong gulang ako. Sa loob ng ilang buwan, nag-practice ako para sa school talent show. Nagtuturo sa sarili kong tumugtog ng Bridge Over Troubled Water sa piano. Alam kong medyo obvious, pero ito ay isang performance na pinaghirapan ko. Sa gabi ng show, si Liza ay nagkaroon ng lagnat na 37.3 degrees Celsius. Hulaan kung sino ang walang nanood sa audience? Samantala, 2 linggo pagkatapos, ang buong pamilya, kasama ang parehong hanay ng mga lolo at lola, ay dumalo sa 15-minutong flute recital ni Liza kung saan halos pinatay niya ang hot cross buns. Si Liza ay agad na natutong gamitin ang sistema. Sa edad na 7 taon, nalampasan na niya ang anumang tunay na problema sa kalusugan, ngunit hindi nito napigilan ang pagganap niya. Sakit ng ulo? Kailangan manatili sa bahay mula sa paaralan. Pakiramdam pagod? Manatili sa bahay. Sino ang kailangang gumawa ng kanyang mga gawain? Kapag nag-aalala si Mommy tungkol sa isang test,
Literal na tatawagan niya ang paaralan para ipagpaliban ang deadline. Nagsimula akong gumugol ng mas maraming oras sa aking kwarto, nalulubog sa mga libro tungkol sa kasaysayan ng sining at mga antigo. Nakakatawa kung paano gumagana ang buhay minsan. Ang aking kwarto ay naging aking santuwaryo. Karamihan ay dahil inangkin ni Liza na allergic siya sa aking lavender air freshener. Kaya ito lang ang lugar na hindi niya pupuntahan. Alam mo ba kung ano talaga ang mali? Kapag nagpapanggap siyang may sakit, isang bahagi ko ang nagpapasalamat. Sa pinakamaliit, dadalhin ako kay Lola Consuelo kung saan may magtatanong tungkol sa araw ko o magiging interesado sa aking ginagawa. Si Lola ang nagpasiklab ng aking interes sa vintage jewelry. Mayroon siyang hindi kapani-paniwalang koleksyon ng mga costume pieces na hinayaan niya akong ayusin at ikatalog. Sa tingin ko dapat ko na itong ituring na pangitain. Ang pinakamasama ay hindi ang malinaw na favoritism, kundi kung paano nila binago ang kasaysayan upang bigyang katwiran ang kanilang mga aksyon. Si Liza ay nangangailangan lamang ng mas maraming atensyon dahil siya ay may napakahirap na simula. Si Maria ay palaging napaka-independent. Nauunawaan ni Maria na ang kanyang kapatid ay may espesyal na pangangailangan. Hindi ko naintindihan. Ako ay isang bata na hindi nakakaunawa kung bakit ang pagkakaroon ng magandang immune system ay nagpapababa sa aking pagiging karapat-dapat sa pagmamahal. Sa pagbabalik tanaw, nakikita ko kung paano hinubog ako ng mga taong ito. Ang patuloy na mensahe na ako ay sa paanuman ay hindi ligtas o inconvenient na makasama ay hindi basta-basta nawawala. Pero hey, at least tinuruan ako nitong maging self-sufficient. Kapag walang nag-check ng iyong homework o nagmamalasakit sa iyong mga tagumpay, mabilis kang natututong maging sarili mong cheerleader. Sa high school, karamihan sa mga tao ay mahal o kinamumuhian ito. Ako, tinuring ko itong isang tiket palabas. Habang si Liza ay nagtatatag ng kanyang drama empire sa middle school, ako naman ay naglalatag ng pundasyon para sa sarili kong pagtakas. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, walang nagbibigay sa iyo ng inspirasyon na makamit ang higit pa kaysa sa pag-alam na walang gagawa nito para sa iyo. Naaalala mo kung paano ko sinabi na gumugol ako ng oras sa pag-aayos ng koleksyon ng alahas ni Lola Consuelo? Iyon ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aral, ang pangangailangan para sa sistematikong organisasyon at atensyon sa detalye. Sa high school, nilapitan ko ang lahat na may parehong pananaw. Ang aking desk sa bahay ay parang isang bagay mula sa isang organisasyong magazine. Mga color-coded notes, maayos na nakaayos na study plans, at lahat ay nasa lugar nito. Si Liza ay nanunukso sa akin tungkol dito. Tinatawag akong Rain Man. Napakagaling na kapatid. Pero ito ang tungkol sa pagiging invisible. Walang nagbabantay sa iyong mga kabiguan o tagumpay. Kaya gawin mo ang gusto mo. Sumali ako sa bawat club na hindi makakasagabal sa aking part-time na trabaho sa isang lokal na antique shop. Salamat kay Aling Lita, ang may-ari, sa pag-alala sa aking birthday noong nakalimutan ng sarili kong mga magulang. Debate team? Check. National Honor Society President? Check. Editor-in-Chief ng school newspaper? Check. Ang debate team ay kung saan ko tunay na nahanap ang aking tinig. Mayroong isang bagay na napaka-rewarding tungkol sa pagsira sa argumento ng isang tao habang pinapanatili ang kumpletong composure. Tinuruan din ako nito kung paano makipag-ayos na hindi ko napansin noong una ngunit magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Nanalo ako ng states ng 2 beses. Si Liza ay may malalaking laro sa soccer, kaya hindi nakadalo ang aking mga magulang sa parehong kompetisyon. Siya ay nasa C-team, hindi pa nga naglalaro. Ang junior year ay kung kailan talagang naging interesante ang mga bagay. Kinuha ko ang SAT at nakakuha ng perpektong marka. Hindi tulad ng medyo maganda na perpekto. Perpekto, 1600. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nakakakuha niyan? Mas mababa sa 1%. Naaalala kong nakatitig ako sa screen ng resulta ng halos 20 minuto, kumbinsido na ito ay isang pagkakamali. Nagmadali akong umuwi para sabihin sa aking mga magulang. Ang usapan? Ako. Mom, look,
Nakakuha ako ng perfect SAT score. Mom, oh anak, mabuti iyan. Pero maaari mo bang hinaan ang boses mo? Nag-aaral si Liza, mayroon siyang mahalagang pagsusulit bukas. Liza, sumisingit. Oo nga, Mom. May ilan sa atin na talagang kailangang mag-aral. Miss Perfect. Mom, Liza, anak, huwag kang mag-alala. Iba lang ang paraan ng pag-aaral mo. Mayroon pa rin akong hard copy ng mga resulta ng SAT na iyon sa kung saan. Hindi ito kailanman naipako sa ref, pero si Liza, C+ sa English. Ang sanggol na iyon ay nakakuha ng Primo Refrigerator Real Estate na may kasamang magnet na "We are so proud of you." Ang college application procedure ay kawili-wili. Nag-apply ako sa 15 paaralan nang hindi sinasabi sa kahit sino. Ako ang nagsulat ng lahat ng aking mga essay, kumuha ng sarili kong mga rekomendasyon, at hinahawakan ang lahat ng financial aid paperwork sa aking sarili. Ang aking guidance advisor na si Mr. Cruz ay ang tunay na MVP. Masyadong abala ang aking mga magulang para tulungan ako sa FAFSA, kaya nanatili akong huli pagkatapos ng klase. Pagkatapos ay nagsimulang dumating ang mga acceptance. University of the Philippines Diliman, Ateneo de Manila, De La Salle, University of Santo Tomas. At bawat isa ay may kasamang scholarship offer. Itinago ko silang lahat sa isang nakalak na kahon sa ilalim ng aking kama. Alam kung ano ang mangyayari kung matuklasan ni Liza ang mga ito. Bigla silang magbabago ng focus sa kanya. Pero kung si Maria ay papasok sa Diliman, maiiwan siya mag-isa o kung ano-anong nonsense. Sa araw na natanggap ko ang aking full ride offer mula sa UP Diliman, sumali si Liza sa JV cheerleading. Hulaan kung sino ang ipinagdiwang na may family feast. Hula. Mayroon akong microwave mac and cheese sa aking kwarto habang sila ay pumupunta sa Olive Garden. Pero alam mo, ang scholarship ay ang aking golden ticket. Kasama ang tuition, lodging at board, pati na rin ang allowance para sa libro. Sa wakas ay makakalabas na ako sa bahay na iyon kung saan ako ay alinman sa invisible o inconvenient. Sa araw na natanggap ko ang aking acceptance package, pumunta ako sa paborito kong lugar sa lokal na library, isang upuan sa bintana sa ika-4 na palapag na nakatingin sa parke at nagluksa ng isang oras. Hindi malungkot na luha, luha ng kaginhawahan. Nang sinabi ko sa aking mga magulang sa hapunan na pupunta ako sa UP Diliman, sila ay natuwa. Dad, Diliman? Pero napakalayo niyan. Kailangan ka ba ni Liza? Mom, sana hindi ka umaasa na tutulungan namin ang mga gastusin. Napakamahal ng mga kompetisyon ni Liza. Liza, umiiyak. Oh my God! Sa wakas! Maaari ko bang makuha ang kwarto mo? Kailangan ko ng espasyo para sa aking mga TikTok videos. Ang summer bago ang college, nagtrabaho ako ng double shift sa antique shop ni Aling Lita para makapag-ipon. Si Aling Lita, bless her heart, ay palaging nagbibigay sa akin ng dagdag na tip at sinigurado na makakauwi ako ng mga natirang pie sa pagtatapos ng aking mga shift. Nagturo din siya ng isang mahalagang kasanayan, kung paano makilala ang mga tunay na tao sa isang lipunan na puno ng mga pekeng. Anak, sasabihin niya sa akin, sa mga diner at sa buhay, ang mga nag-iingay ng husto ay karaniwang walang gaanong sasabihin. Moving day sa UP Diliman. Hindi nakadalo ang aking mga magulang dahil, sorpresa, may kompetisyon si Liza sa cheerleading. Si Auntie Elena ang naghatid sa akin. Tumulong siya sa akin na ayusin ang aking dorm room at binigyan ako ng envelope na may 5,000 piso. Gusto ni Lola Consuelo na magkaroon ka nito, sabi niya. Ipinagmamalaki ka niya. Nang malaman ko kalaunan, si Lola ay nag-iipon ng pera mula sa kanyang social security checks sa loob ng ilang buwan. Sa unang gabi sa aking dorm room, nangako ako sa aking sarili na gagawa ako ng isang kahangahangang buhay na ang pagiging overlooked ay magiging hindi maiisip. Hindi para sa paghihiganti, wala para patunayan sa aking pamilya, kundi para sa 8 taong gulang na batang babae na dati ay dinadala sa bahay ni Lola para sa pag-ubo. College at ang simula ng isang bagong bagay. Ang college ay lumipas sa isang blur ng mga all-nighters, instant ramen at heavenly independence.
Nagtapos ako ng cum laude mula sa Universidad ng Pilipinas, Manila. Hindi na napansin ng aking mga magulang. Masyado silang abala sa pagtulong kay Lisa na lumipat sa kanyang ikatlong kolehiyo sa loob ng 2 taon. Pero dito nagkaroon ng hindi inaasahang pagliko ang kwento. Nakakuha ako ng entry-level na trabaho sa isang auction house sa Manila. Hindi ko gagamitin ang totoong pangalan dahil sa mga dahilan, pero kung nasa industriya ka, marahil alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Isang tunay na high-end establishment, maraming old money clients, ganoong uri ng transaksyon. Nagsimula ako sa kanilang estate sales business na kinabibilangan ng pagdodokumento ng mga gamit ng mga mayayamang individual pagkatapos ng kanilang pagkamatay. Hindi eksaktong glamorous, pero sapat para mabayaran ang bills. Ang breakthrough. Ang aking unang ilang buwan ay napaka-standard. Pag-log ng hindi mabilang na sets ng China, pag-categorize ng vintage furniture, at iba pa. Kasunod ang Kingston Estate. Si Mrs. Kingston ay isang matandang byuda na namatay ng walang anak, nag-iwan ng kung ano ang inaakala ng lahat ay isang malaking koleksyon ng costume jewelry. Kwarto na puno ng material. Dito naging kapaki-pakinabang ang mga oras na ginugol ko sa bahay ni Lola Consuelo. Tinitingnan ko ang stock ng alahas na ito nang may mapansin akong isang bagay. Ito ay isang Art Deco brooch. Walang masyadong kapansin-pansin, ngunit mayroong isang bagay tungkol dito na kakaiba. Ang bigat ay hindi angkop para sa costume jewelry. Ang clasping mechanism ay masyadong komplikado para sa isang copycat. Naniniwala akong ginugol ko ang aking buong oras sa tanghalian sa araw na iyon sa pagsasaliksik ng mga lumang jewelry markers at signatures. Nagtapos ako sa pagstay late sa opisina upang gamitin ang membership ng kumpanya sa ilang mga antique jewelry databases. Kung mas tumitingin ako, mas nagiging sigurado ako na hindi ito costume jewelry. Ito ay ang tunay na bagay. Ang problema, ako ang bagong babae. Walang maniniwala sa akin kung sasabihin kong mayroon tayong potensyal na kayamanan sa kamay. Kaya ginawa ko ang itinuro ng debate team. Maingat kong inihanda ang aking argumento. Naglaan ako ng 2 linggo sa mga oras ng tanghalian at gabi upang malaman ang lahat ng maaari kong malaman tungkol sa Art Deco jewelry authentication. Ginamit ko pa ang ilan sa aking kaawa-awang pagtitipid para magbayad para sa isang online gemology course. Sa wakas ay nagkalakas ng loob akong lumapit sa aking boss, si Mr. Harrison. Dinala ko ang buong presentasyon, kasama ang mga comparative images, historical documentation, at iba pa. Ang usapan. Ako. Sir, sa tingin ko mayroon tayong isang bagay na makabuluhan sa Kingston Collection. Mr. Harrison, halos hindi tumitingin mula sa kanyang phone. Maria, nakatalog na natin yan bilang costume pieces. Ako, tama po kayo. Pero tingnan nyo ang mga maker marks na ito. Pareho sila sa Cartier's 1925 signatures. Mr. Harrison, sa wakas ay nagbibigay pansin. Saan mo natutunan ang lahat ng ito? Ako? Gumawa ako ng ilang research. Short story, ang costume brooch ay nagbenta ng 750,000 pesos sa auction. Lumalabas na ito ay bahagi ng isang limitadong koleksyon na ginawa para sa ilang European royalty noong 1920s. Pero ito ang tunay na kicker. Si Mr. Harrison ay nagsimulang magtiwala sa akin pagkatapos noon. Nagsimula siyang magbigay sa akin ng iba pang artifacts para i-authenticate. Bigla, ang aking walang saysay na libangan sa pag-aayos ng mga antik na alahas ay nagkaroon ng tunay na kabuluhan. Inilaan ko ang aking sarili sa pag-aaral ng lahat tungkol sa vintage jewelry. Kumuha ako ng bawat online course na kaya kong bayaran. Gumugol ako ng mga weekend sa estate sales, nagsasaliksik ng mga item kahit na nagsimula ng isang maliit na notepad upang idokumento ang iba't ibang mga pamamaraan ng authentication. Ang aking apartment ay mukhang isang jewelry scholar's fever dream na may mga pader na puno ng mga printout ng vintage hallmarks at certification guidelines. Nagsimulang magkaroon ng resulta ang auction house. Natutuklasan ko ang mga importanteng item na hindi napansin ng iba. Nagde-develop ng mga contact sa mga kolektor at nauunawaan ng market. Ang aking commission checks ay naging mas malaki.
Sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi lang ako nabubuhay. Nag-iipon din ako ng pera. Ang pamilya ay nananatiling kamangha-manghang hindi interesado. Sa mga hapunan ng linggo na pinupuntahan ko pa rin tulad ng isang mangmang, ang diskurso ay ganito. Mom, Maria is still at that antique shop, right? Ako, yes, actually, it's an auction house. Liza, interrupting. OMG, speaking of jewelry, you guys have to see this charm bracelet I bought at the mall. Ako, quietly chuckles. Pero hindi na ako nagmamalasakit. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nakahanap ako ng isang bagay na ganap na akin. Isang bagay na talagang magaling ako. Isang bagay na hindi nauugnay sa pagiging kapatid ni Liza. Family disappointment. Pagkatapos ay dumating ang Rothschild Collection. Ito ay mga 2 taon pagkatapos ng aking pagtatrabaho sa auction business. Isang malaking estate, old money family, maraming buzz sa industriya. Bahagi ako ng team na nagkatalog ng kanilang jewelry collection at doon ko ito napansin. Isang medyo karaniwang Art Nouveau piece na napalampas ng lahat. Naglaan ako ng 3 araw sa pagsasaliksik dito. Halos hindi ako natulog. Lumalabas na ito ay isang piraso mula sa sikat na French jeweler's private collection na dapat ay nawala noong World War II. Nang ito ay naibenta sa auction sa halagang 2,000 peso. Tinawag ako ni Mr. Harrison sa kanyang opisina. Akala ko ay mapupromote ako. Sa halip, sinabi niya ang isang bagay na ganap na nagbago ng sitwasyon. Maria, nasasayang ang talento mo dito. Dapat magpatakbo ka ng sarili mong authentication business. Sa simula, nagkibit-balikat ako. Ako? Magtayo ng negosyo na may anong pera? Gayunpaman, ang ideya ay nag-ugat. Nagsimula akong gumawa ng maliliit na freelance authentication projects sa gilid. Kumalat ang salita na mayroon akong mahusay na mata. Nagsimulang direktang makipag-ugnayan sa amin ang mga pribadong kolektor. Isang gabi, nakaupo ako sa aking maliit na apartment na napapalibutan ng mga jewelry manual at authentication tools na unti-unti kong naipon nang magkaroon ako ng epiphany. Ito ay isang bagay na talagang magagawa ko. Makakagawa ako ng sarili ko. Kaya ginawa ko ang gagawin ng sinumang makatuwirang tao. Kumuha ako ng malaking utang laban sa aking kotse. Inubos ko ang aking savings account. Nagrenta ako ng maliit na espasyo sa opisina sa isang hindi gaanong kanais-nais na bahagi ng bayan. Inisip akong baliw ng mga tao. Siguro ako ay baliw. Ginawa kong storage room sa ibabaw ng isang Chinese restaurant na halos kasing laki ng isang college dorm room. Mababa ang renta dahil palaging amoy kung pao chicken at ang wifi ay gumagana lamang kung uupo ka sa sulok malapit sa bintana. Pero akin ito, ang pakikibaka. Ang unang ilang buwan ay kawili-wili at sa pamamagitan ng kawili-wili, ibig kong sabihin ay nakakatakot. Gumigising ako ng 4 a.m. na may malamig na pawis, kinakalkula kung ilang buwan na lang bago maubos ang aking ipon. Ang mga pagbabayad ng loan ay parang lubid sa aking leeg. Ang mga kasangkapan sa opisina ko ay binubuo ng isang card table mula sa Goodwill, isang upuan na literal na nahanap ko sa tabi ng kalsada. Huwag mag-alala, nalinis ito ng husto. Ngunit sa mundo ng high-end jewelry, reputasyon at mga contact ay lahat, at ang aking karanasan sa auction house ay nagbigay sa akin ng pareho. Nagsimula akong maliit sa pamamagitan ng paggawa ng authentication work para sa mga lokal na antique dealer. Mas mababa ang aking mga bayarin kaysa sa malalaking organisasyon, ngunit ang aking atensyon sa detalye ay nagiging kilala. Kumalat ang salita. 6 na buwan mamaya, isang watershed moment ang naganap. Isang dealer na nakilala ko sa auction house ang nagtanong tungkol sa isang koleksyon ng Victorian-era roaches. Humiling ang may-ari ng kumpirmasyon bago magbenta. Lumalabas na ito ay isang malaking koleksyon na may mga piraso mula sa 3 henerasyon ng mga pamilya. Nagtrabaho ako dito sa loob ng 2 linggo ng diretsyo, bihirang matulog, idinodokumento ang lahat. Nakatuklas ako ng 2 napakabihirang piraso na napagkamalang mas bagong mga kopya. Napakasaya ng may-ari sa aking detalyadong pagsusuri na hindi lamang niya binayaran ang aking bayarin, kundi nag-alok din siya sa akin ng 10% na komisyon kapag naibenta ang piraso.
86,000 peso na komisyon? Mas malaking pera kaysa sa nakuha ko sa nakaraang 2 taon na pinagsama. Biglang tumunog ang telepono ko. Ang mga pribadong kolektor ay nakarinig tungkol sa aking kakayahan sa paghahanap ng mga naligtaang piraso. Mga estate lawyer na humihingi ng payo sa mga namana na alahas. Kahit ang aking dating auction house ay nagsimulang magpadala sa akin ng authentication work. Sigurado akong si Mr. Harrison ay lihim na tumutulong sa pagpapakalat ng balita. Thanks boss, pag-scale up. Pagdating ng 2 taon, kumuha ako ng aking unang empleyado, si Jenny, isang bagong graduate ng gemology, na lubos na nagpapaalala sa akin ng aking sarili noong edad na yon. Siya ay napakatalino, ngunit siya ay napapabayaan dahil siya ay tahimik. Ngayon siya ang aking head of authentication at sulit ang bawat gramo ng kanyang ginto. Lumago ang firm ng mas mabilis kaysa sa aking mahuhulaan. Lumipat sa isang disenteng opisina sa downtown. Paalam na sa amoy ng Kung Pao Chicken. Bumuo ng isang team ng mga espesyalista. Nakabuo ako ng reputasyon sa paghahanap ng mga nawawalang item. Hindi mo paniniwalaan kung gaano karaming mahalagang makasaysayang alahas ang napagkamalang costume jewelry sa mga attic ng mga tao. Pagpapanatiling lihim mula sa aking pamilya, gayunpaman, ang tagumpay ay may sariling mga balakid. Kung mas lumaki kami, mas naging mahirap itong itago mula sa aking pamilya. Iniisip pa rin nila na nagtatrabaho ako sa isang antique shop. Si Liza ay gagawa ng mga sarkastikong komento sa mga family dinner. Liza: Maria, mayroon akong ilang lumang alahas na isip kong ibigay sa Goodwill. Siguro ang maliit na tindahan mo ay interesado dito? Ako, nakatanggap lang ng $1.2 million Fabergé item ngayong umaga. Sure, I'll look into it. Mom, patuloy siyang nagpapakilala sa lahat bilang aking anak na babae. Nagtatrabaho siya sa mga lumang alahas o kung anuman. Samantala, nakota ko sa Forbes sa ilalim ng pangalan ng aking kumpanya. At kamakailan lamang ay itinayo namin ang aming 3 opisina. Ang kakaiba tungkol dito? Ang pagpapanatiling lihim ay naging halos kasiya siya, parang isang pribadong biro sa aking sarili. Uupo ako sa Sunday dinner sa aking Target discount outfit, talagang Chanel, habang nakikinig kay Liza na magsalita tungkol sa kanyang entry-level marketing job. Alam na ang aking deal ngayong araw ay higit pa sa kanyang taunang kita. Nagsimula pa akong maglaro ng maliliit na laro sa aking sarili, tulad ng pagsusuot ng authentic Harry Winston pieces sa mga family gathering at tingnan kung may mapapansin. Hindi nila kailanman napansin. Isang beses inilalaan ni Liza ang 20 minuto sa pagpapakita ng kanyang mamahaling $200 na Michael Kors watch. Nagsusuot ako ng vintage Patek Philippe na mas mahal kaysa sa kanyang sasakyan. Gayunpaman, ang pamamahala sa paglago. Gayunpaman, ang tunay na hamon ay ang pamamahala sa paglago. Pagdating ng taon 5, nagtayo kami ng mga opisina sa Manila, Cebu at Davao. Mas marami akong oras sa eroplano kaysa sa aking sariling kama. Bumuo kami ng reputasyon para sa discretion. Lumalabas na maraming mayayamang tao ang gustong ma-verify ang kanilang mga alahas nang hindi alam ng buong mundo. Malaki ang pera. Halimbawa, kailangan naming kumuha ng malaking team ng mga financial advisor. Gayunpaman, pinanatili ko ang isang medyo modest na pamumuhay. Bumili ako ng magandang ngunit hindi flashy na bahay sa isang kaakit-akit na kapitbahayan. Nagmaneho ako ng isang high-end ngunit hindi halata na kotse. Ang tanging lugar kung saan ako tunay na nagastos ay ang aking home office, advanced authentication equipment, ang pinakamahusay na security system na mabibili ng pera, isang custom-built vault upang inggitin ang Fort Knox. Ano ang kinalaman ng irony? Iniisip nilang nagtitipid ako. Mom, ang tamis naman ni Maria na tumulong, siguradong noodles lang ang kinakain niya para ma-manage ito. Samantala, na-validate ko lang ang isang koleksyon na nagbigay sa akin ng komisyon na mas malaki kaysa sa kanilang mortgage. Alam mo ba kung ano ang kakaiba sa tagumpay? Kung mas marami kang hawak, mas mahirap itong ipaliwanag sa mga tao na palaging nakikita ka bilang mas mababa.
Ito ay parang nagpapaliwanag ng kulay sa isang taong nakakita lamang ng itim at puti. Kulang sila sa kinakailangang konteksto. Pero sa yugtong ito, napakahusay ng aking kumpanya. Nakuha namin ang high-end jewelry authentication industry sa Central Luzon at ang aming reputasyon ay solid gold, pun intended. Pero bawat linggo, pupunta ako sa bahay ng aking mga magulang para sa hapunan. Naglalaro ng Maria ang modest na antique shop worker. Ang cognitive dissonance ay nagiging katawa-tawa. Gumugugol ako ng aking mga umaga sa conference call, kasama ang mga kolektor sa Dubai, mga hapon sa pag-authenticate ng mga piraso na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, at mga gabi sa bahay ng aking mga magulang, sa maingat na piniling ordinaryong damit, kumakain ng overcooked pot roast ng aking ina, habang si Liza ay nag-aagaw ng usapan tungkol sa kanyang pinakabagong marketing triumph, karaniwang isang bagay tulad ng pagdadala ng kape ng kanyang boss nang hindi natatapon. Isang moment of clarity. Isang linggo ang napaka-memorable sa aking isipan. Katatapos ko lang ng isang malaking transaksyon, nag-a-authenticate ng isang nawawalang Cartier piece na nakalagay sa safe deposit box ng isang tao sa loob ng 40 taon. Ito ay ang commission lamang. 7 numero. Nagmaneho ako diretso mula sa meeting papunta sa lugar ng aking mga magulang na euphoric pa rin mula sa matagumpay na authentication. Mom, Maria, hiha, okay ka lang ba? Mukhang pagod na ang damit mo. Ako, alam mo na, sinusubukang mag-ipon. Liza, well, kung nagtrabaho ka na lang ng totoong trabaho imbes na maglaro sa mga lumang alahas? Dad, Liza, be nice. Hindi lahat ay maaaring maging kasing tagumpay mo. Halos mabulunan ako sa pot roast habang sinusubukang hindi tumawa. Noong mga panahong ito, nagsimula ang mga anonymous na paglilipat. Sinabi sa akin ni Auntie Elena na nahihirapan silang bayaran ang mga student loan at medical bills ni Liza. Casual na sinabi ni Mommy na maaaring kailanganin nilang ibenta ang bahay. Hindi ko ito hinayaan. Sa kabila ng lahat, ito pa rin ang tahanan kung saan ako lumaki. Kaya nagsimula akong magpadala ng anonymous na buwanang transfer na 7,000 peso sa kanilang account. Nang tanungin, sinabi ko na nag-iipon ako ng 11,000 peso sa pamamagitan ng pamumuhay sa kanin at beans. Inakala nila na ang natitira ay nagmula kay Auntie Elena o ibang miyembro ng pamilya. Si Liza, syempre, ay nag-claim ng responsibilidad sa paghikayat sa mga miyembro ng pamilya na tumulong. Watching Liza spend my money. Ang pera ay nakatulong, ngunit nagkaroon din ito ng mga hindi inaasahang kahihinatnan. Nagsimulang tratuhin ako ng aking mga magulang na may kakaibang kombinasyon ng awa at patronizing pride, na parang ako ay isang uri ng marangal na kaso ng kahirapan, isinasakripisyo ang lahat upang suportahan ang pamilya. Samantala, ang paggastos ni Liza ay naging mas extravagant. Dumadating siya sa hapunan na may mga bagong mamahaling bag. Sinasabing sila ay outlet finds. Hindi sila. Nakikilala ko ang isang tunay na Gucci sa 20 pesos. Nagsimula siyang kumuha ng mga extravagant na bakasyon at magyabang sa Instagram tungkol sa kanyang mapalad na buhay. Ako ay lubos na kumbinsido na ginamit niya ang aking suportang pera para sa mga shopping spree. Gayunpaman, nanatili akong tahimik. Ang irony ay simply wonderful, ang MBA drama. Pagkatapos ay dumating ang MBA drama. Inihayag ni Liza na gusto niyang bumalik sa paaralan para sa kanyang MBA. Isa pang pribadong unibersidad, syempre. Tanging ang pinakamahusay para sa golden child. Tumawag sa akin si Mommy na umiiyak, ipinapaliwanag kung paano sila hindi makakaya. Sabi ko, siguro si Liza ay maaaring tumingin sa mga state school? May magagandang programa din sila. Mom, o anak, hindi mo naiintindihan. Kailangan ng kapatid mo na mapanatili ang ilang mga pamantayan. Pero pagdating sa pagtulong, maaari ko bang dagdagan ang aking buwanang kontribusyon? Dinagdagan ko ito sa 7,000 peso kada buwan. Ang aking mga account ay hindi naapektuhan, ngunit ang pagsaksihan sa kanila na pinupuri si Liza sa pagkuha ng inisyatiba sa kanyang edukasyon habang ipinapalagay na ako ay nabubuhay sa ramen upang tumulong, iyon ay bahagyang kumagat. Ang tunay na kicker. Nagbibigay ako ng guest seminar sa parehong business school kung saan gustong pumasok si Liza.
Hindi alam ng aking pamilya na ang dean mismo ang nag-imbita sa akin para magbigay ng lecture tungkol sa luxury goods authenticity at business growth. Kailangan kong mag-isip ng dahilan kung bakit hindi ako makakadalo sa Sunday dinner ngayong linggo. Ang aking sariling mga tagumpay ay nagsimulang maramdaman na parang isang hiwalay na buhay, na parang ako ay isang uri ng corporate superhero na may hidden identity. Sa araw, nagpapatakbo ako ng isang multi-million-dollar authentication business. Sa gabi, sa mga linggo ng gabi, ako lang si Maria, ang disappointed daughter na nagtatrabaho sa isang antique shop. Ang breaking point. Thanksgiving. Ang bigat ng kasinungalingan ay nagiging mas mabigat. Si Liza ay gumawa ng mga rude remarks tungkol sa aking career sa maraming okasyon. Sa bawat pagkakataon, humihingi ng paumanhin si Mommy sa kanyang mga kaibigan para sa aking modest lifestyle. Sa bawat pagkakataon, iminumungkahi ng aking ama na dapat akong makakuha ng totoong trabaho. Naniniwala ako na palagi kong alam na magtatapos ito nang dramatically, hindi ko lang inaasahan na ito ay sasabog ng ganito ka-spectacularly sa Thanksgiving. Nagsimula ito 2 linggo bago ang holiday. Tumawag si Mommy, umiiyak tungkol sa sakit ng kanyang likod. Na-diagnose siya na may herniated disc at ang ideya ng pagluluto ng Thanksgiving dinner para sa 20 bisita ay nagpalubha sa kanya. Gusto kong sabihin sa'yo na nag-alok ako ng tulong purong dahil sa goodwill, ngunit talagang napagod na ako sa pagpapanggap na masarap ang kanyang tuyong turkey. Ako? Bakit hindi ako ang bahala sa pagkain ngayong taon? Maaari kong ipa-cater ito. Mom. Oh anak, hindi natin kayang bayaran ng caterer. Ako. Huwag kang mag-alala tungkol sa gastos. Nag-iipon ako. Mom. Nag-aalala. Hindi ka ba nangungutang? Nag-coordinate ako ng lahat sa isang high-end catering firm na ginagamit ko para sa mga business gatherings. Gumagawa sila ng kahangahangang trabaho, ang uri ng pagkain na nagpapaisip sa iyo kung bakit ka nag-abala na magluto. Ito ay nagkahalaga ng higit pa kaysa sa aking mga magulang na inakala kong kinikita ko sa loob ng 2 buwan, ngunit bahala na. Sumikat ang umaga ng Thanksgiving at medyo maganda ang pakiramdam ko. Kasama ko ang aking laptop dahil kailangan kong i-monitor ang isang malaking online auction sa Hong Kong. Ang kahangahangang Art Nouveau necklace na ito ay ibinebenta at mayroon akong customer na interesado sa authentication kung mananalo sila sa bid. Dumating ang lunch sa oras at lahat ay maayos na naihanda. Si Liza, syempre, ay kailangang sumagot. Liza. Store-bought stuffing, really, Maria? Mas masarap ang kay Mom. Ito ay mula sa babaeng minsang nag-apoy ng smoke alarm habang gumagawa ng toast. Nagsusori si Mommy sa lahat dahil hindi siya ang nagluto, pero masasabi mong nag-i-enjoy sila sa pagkain. Tumahimik si Liza pagkatapos matikman ang maple glazed Brussels sprouts na, sa pamamagitan ng paraan, ay nagkakahalaga bawat plate kaysa sa kanyang lingguhang grocery budget. Umalis ako sa hapunan at dessert para tingnan ang aking laptop. Nagiging interesante ang auction at kailangan kong maging handa kung sakaling manalo ang kliyente ko. Nag-set up ako sa aking lumang kwarto na pinanatili ni Mommy na pareho mula noong high school. Samantala, ang kwarto ni Liza ay dumaan sa 3 renovation. Doon nagkamali ang lahat. Iniwan ko ang aking authentication program na tumatakbo na may maraming bukas na tab na nagpapakita ng iba't ibang mga account at kasalukuyang mga kasunduan. Pumasok si Liza nang hindi kumakatok. Ang ilang mga bagay ay hindi kailanman nagbabago. Upang humiram ng aking charger ng telepono, nakita niya ang screen ng aking laptop at napagtanto na ito na ang kanyang pagkakataon upang sa wakas ay ilantad kung gaano kaawa-awa ang kanyang mas matandang kapatid. Liza. Smirking. Let's show everyone what Sarah's really been up to on Thanksgiving. Bago ko pa siya mapigilan, kinuha niya ang aking laptop at naglakad papunta sa dining room. The big reveal. Picture this. 20 katao, kasama ang mga auntie, uncle, cousins at aking mga magulang na puno ng gourmet turkey at kalahating lasing sa mamahaling alak na inakala nilang Trader Joe's. Liza,
Time to see what kind of important work Sarah's been doing on Thanksgiving. Triumphant niyang ibinaliktad ang laptop. Malinaw na nilalayong ipahiya ako sa anumang minor antique transactions na inaakala niyang ginagawa ko. Ang silid ay ganap na naging tahimik. Maaari mong marinig ang fancy clock na nakuha ko kay Mommy para sa Christmas na tahimik na tumitik. Ang aking screen ay nagpapakita ng kasalukuyang balance ng account. 12,400,000 peso pending authentication contract. 500,000 peso. Recent transaction, 1,200,000 peso Hong Kong Auction Company's quarterly profit report, 4,200,000 peso. Ang mukha ni Liza ay nagbago sa 5 iba't ibang emosyon sa loob ng 3 segundo. Ang huli ay lumapag sa isang lugar sa pagitan ng pagkamangha at pagkasuklam. Bahagya siyang umindayog sa kanyang mga paa. Liza, whispers. This cannot be right. Liza, voice cracking. She's rich. Sarah's rich. Nagkaroon ng kaguluhan. Kung posible, ang katahimikan ay lalong lumalim. Pagkatapos ay nagsimulang tumawa si Mommy. Talagang tumatawa. Sinabi niya, "Huwag maging seryoso. Nagtatrabaho si Maria sa maliit na antique shop na yon." Dahan-dahan akong tumayo. Itinutuwid ang aking simpleng cashmere sweater na nagkakahalaga ng higit pa sa kanilang buwanang mortgage. Ako, "Yes, actually, Mom, I own one of the largest jewelry authentication companies in the country. For years, those antique shop comments. I authenticate pieces worth millions. That little business you never asked about has offices in 3 cities. Nahigop ni Daddy ang alak. Nahulog ang tinidor ni Auntie Elena. Nagsimulang umubo ng husto ang uncle ko. Pagkatapos ang tawa ni Mommy ay naging iba. Namula ang kanyang mukha, pagkatapos ay naging lila. Tumayo siya ng mabilis kaya't bumagsak ang kanyang upuan. "Mom, may milyon ka at hinayaan mo kaming maghirap?" Ako, "Maghirap? Nagpapadala ako sa inyo ng 7,000 peso bawat buwan." "Mom, habang nakaupo sa milyon, ang kapatid mo ay may student loans. Kaya naroon na, hindi pagbati, hindi, wow, we're so proud, kundi galit na hindi ko pa sila binigyan ng mas marami." Si Liza ay nagsimulang umiyak, nakakagulat. Nagsusumigaw siya tungkol sa kung paano niya nararapat malaman at kung paano ko pinagtaksila ng pamilya. Sumama ang aking ama. "Dad, paano ka naging ganyan ka-selfish? Tayo, ang iyong mga magulang, pinalaki ka namin." Doon ako nawalan ng kontrol. Mga taon ng pagiging disregarded, mga taon ng dismissal, mga taon ng pagiging itinuturing na disappointment ng pamilya. Lahat ay bumuhos. Ako, pinalaki ako? Ipinadala niyo ako sa bahay ni Lola tuwing ako ay sinisipon. Binaliwala niyo ang bawat tagumpay, bawat award, bawat milestone dahil baka makaramdam ng inggit si Liza. Hindi kayo nag-ipon ng 1 sentimo para sa aking kolehiyo, ngunit kumuha kayo ng mga pautang para sa kanyang private school. At ngayon galit kayo na mayroon akong naitayo para sa aking sarili? Ang mga sumusunod na 5 minuto ay magulo. Sumisigaw si Mommy tungkol sa mga obligasyon sa pamilya. Sumisigaw si Daddy tungkol sa mga hindi mapagpasalamat na anak. Si Liza ay nagpapalitan sa pagitan ng pag-iyak at pagtatanong kung magkano talaga ang pera ko. Ako, samantala, ang fancy catering team ay sumusubok na maghatid ng dessert habang mukhang napaka-uncomfortable. Kinuha ko ang aking laptop, kinuha ang aking Hermes bag na dating pinuri ni Mommy bilang isang magandang replika at lumabas. Sa likod ko, naririnig ko si Mommy na pinag-uusapan kung paano gagastusin ang aking pera, isang bagay tungkol sa MBA ni Liza at isang bagong kotse. Habang pauwi ako sa aking sensibole na kotse, isang limited edition na BMW, ang aking telepono ay nagsimulang mapuno ng mga text. Ang family group chat ay sumabog. Si Liza ay nagsimulang mag-post sa Facebook tungkol sa nakatagong kayamanan ng pamilya at mga selfish siblings. Ang aftermath. Ang mga araw pagkatapos ng Thanksgiving ay parang panunood ng isang bagyo na tumatama sa slow motion. Maliban na ang bagyo ay kumakatawan sa aking pamilya at ang debris ay kumakatawan sa aking katinuan. Magsimula tayo sa mga SMS message. Sa loob ng 1 oras pagkatapos umalis sa hapagkainan, ang aking telepono ay may 47 missed calls, higit sa 200 mensahe. Si Mommy ay nagkaroon ng nakakaintriga na pag-unlad.
7:42 p.m. Paano mo nagawang lumakad palayo sa pamilya? 8:15 p.m. Kailangan nating pag-usapan ito bilang mga matatanda. 9:03 p.m. Ang iyong kapatid ay karapat-dapat sa bahagi ng iyong tagumpay. 10:30 p.m. Tumawag na ako sa isang realtor para sa mga bahay sa mas magagandang lugar. 11:45 p.m. Bakit hindi ka sumasagot? Ito ang iyong ina. Samantala, si Liza ay naging isang full-fledged social media fighter. Si Liza, sa kabilang banda, ay ganap na niyakap ang social networking. Sumulat siya ng isang malaking rant sa Facebook tungkol sa kung paano ang kanyang milyonaryong kapatid ay nag-iimbak ng yaman habang pinapanood ang kanyang minamahal na pamilya na naghihirap. Ang comment section ay nabaliw. Ang mga malayong pinsan at dating kaklase sa high school na hindi ko nakausap sa loob ng maraming taon ay biglang bumuo ng matibay na ideya tungkol sa aking moral na karakter. Pero ito ang tunay na nakakuha sa akin. Si Liza ay talagang nag-post ng lahat ng taon ng pagsubok ko na tulungan ang career ni Sarah. Pagbibigay sa kanya ng payo tungkol sa pag-unlad mula sa maliit na antique shop na iyon at siya ay lihim na mayaman. Ang pagtataksil na ito ay napakasakit. Halos ibato ko ang aking telepono sa dingding. Ano ang tanging career advice na naibigay niya sa akin? I suggest na subukan mong magbenta ng alahas sa Etsy kung hindi ka pamilyar sa termino. Kung hindi ka pamilyar sa termino, ang flying monkeys ay nangyayari kapag ang mga toxic family members ay nagpapadala ng iba upang magpabigat sa iyo. Si Auntie Susan, na nakikita ko marahil isang beses sa bawat 3 taon, ay tumawag upang sabihin sa akin na ang pamilya ay lahat. Si Uncle Bob, na sa tingin ko ay naniniwala pa rin na ako ay 12 taong gulang, ay nag-email sa akin ng isang mahabang lecture tungkol sa kahalagahan ng pagbabahagi ng yaman. Kahit ang asawa ng ikatlong pinsan ko na kapatid na babae, paano niya nakuha ang aking numero? Ay nakaramdam ng obligasyon na ipahayag ang kanyang mga saloobin tungkol sa family obligation. Pero ang tunay na kasiyahan ay nagsimula nang dumating sila sa aking lugar ng trabaho. Dumating ako noong Lunes ng umaga para makita si Mommy, Daddy at Liza na nakaupo sa aming reception area. Sinabi nila kay Jenny, ang aking receptionist, na mayroon silang appointment para sa authentication services. Hinawakan ni Liza ang kanyang Michael Kors bag na parang ito ay tunay na nagkakahalaga ng isang bagay. Ang pag-uusap ay naging kasing ganda ng isa ay maaaring asahan. Mom, Maria, napag-usapan namin ito bilang isang pamilya. Ako, isang family discussion nang walang miyembro ng pamilya na pinag-uusapan ninyo. Mom, ignoring me. At iniisip naming patas na mag-set up ka ng mga trust fund para sa lahat. Liza, kailangan ko ng hindi bababa sa 2,000 peso para simulan ng maayos ang aking bagong buhay. Dad, at gusto naming magretiro ang iyong ina at ako. Iniisip namin ang isang beach house sa Palawan. Ako, naligtaan niyo ba ang bahagi kung saan nagpapadala ako sa inyo ng 7,000 peso kada buwan? Liza, wala iyan kumpara sa kung ano ang mayroon ka. Utang mo kami. Ako, utang ko sa inyo para sa ano? Sa mga tao ng pagiging ignored? Ang mga nawawalang graduation? Ang patuloy na paghahambing? Mom, huwag maging dramatic, Sarah. Binigyan ka namin ng lahat. Ako, hindi. Binigyan ko ang sarili ko ng lahat at alam mo kung ano, tapos na ako. Doon mismo sa lobby ng aking sariling opisina, kinuha ko ang aking telepono at kinansela ang buwanang paglilipat sa kanilang account. Bumungis-ngis si Mommy na parang sinampal ko siya. Nagsimula si Liza ng kanyang peking pag-iyak, ngunit mabilis itong tumigil nang makita niyang hindi ito gumagana. Pagkatapos ay naging pangit ang mga bagay. Tumanggi silang umalis. Kailangan kong tumawag sa security. Ang makita ang aking 6 taong gulang na ina na hinihila palabas habang sumisigaw tungkol sa mga hindi mapagpasalamat na anak ay kakaiba. Nagtanong si Jenny kung gusto kong magsampa ng kaso. Sinabi kong hindi. Gayunpaman, ipinaskil ko ang kanilang mga pangalan sa do not admit list ng gusali.
Ang harassment ay tumagal ng ilang linggo. Bagong mga numero ng telepono, pekeng email address, kahit na sinubukan nilang kontakin ako sa pamamagitan ng customer service ng aking kumpanya. Sa wakas ay kinailangan kong mag-issue ng formal na legal notice na nagbabanta ng mga kaso ng harassment. Pagkatapos ay ginamit ni Mommy ang kanyang huling baraha. Tinawagan niya si Lola Consuelo. Pero ito ang tungkol kay Lola Consuelo. Mas matalino siya kaysa sa lahat sa kanila na pinagsama. Paano siya tumugon? Mabuti para kay Maria. Tamang panahon para sa isang tao sa pamilyang ito na magtagumpay sa sarili niyang mga tuntunin. Hindi siya kinausap ni Mommy sa loob ng 2 buwan pagkatapos noon. 6 na buwan na ang lumipas mula noong Thanksgiving. Lumipat ako sa isang bagong tahanan na may mas mahusay na seguridad. Pinalitan ko ang lahat ng aking mga numero. Ano ang tungkol sa kumpanya? Mas mahusay pa kaysa dati. Lumalabas na ang aking mga problema sa pamilya ay nakakaakit ng ilang mga high-profile na kliyente na nirerespeto ang aking pag-iingat sa sitwasyon. Si Liza ay patuloy na nagsusulat ng passive-aggressive na mga update tungkol sa toxic wealth at family betrayal. Ayon sa narinig ko, nagsisimula siya ng sarili niyang jewelry authentication firm. Good luck doon. Ang aking mga magulang ay sa wakas ay tumigil sa pagsubok na kontakin ako nang ang aking abogado ay nagpadala sa kanila ng isang opisyal na sulat na naglalarawan kung paano ang mga kaso ng harassment ay makakaapekto sa kanilang buhay. Ngayon ay sinasabi nila sa lahat na hindi nila kailanman gusto ang aking pera at ipinapanalangin nila ang aking kaligtasan. Ano ang pinakamagandang bahagi? Sa unang pagkakataon sa aking buhay, nararamdaman ko ang kalayaan. Wala nang mga linggo ng hapunan na puno ng mga sutil na insulto. Wala nang pagpapababa ng aking mga nagawa upang mapangalagaan ang kanilang mga damdamin. Wala nang pagpopondo sa Rachel Show. Ang aking therapist ay naniniwala na sa wakas ay nagtatatag ako ng mga malusog na hangganan. Sinasabi ko na sa wakas ay nabubuhay ako ng totoo. Kaya iyan ang kwento ko, Reddit. Salamat sa pagpayag na ibahagi ko ito. Espesyal na pasasalamat sa catering firm na nagpadala sa akin ng Christmas card na nagsasabing ang Thanksgiving meal ay ang highlight ng kanilang taon.